Isa raw ang kaso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa mga malalaking komunidad na kailangang masolusyonan ang ilang ahensya, partikular na ang DSWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, hakbangin ng IACAT na muling magkaroon ng serbisyo ng pamahalaan sa loob ng SBSI. Ito ay upang mabigyan pansin ang malnutrisyon at psychosocial issues na umiiral sa loob ng komunidad. Si Criza Lopez para sa detalye. Kasabay ng pagbubukas ng new press center ng Department of Social Welfare and Development, sinabi ni Secretary Gatchalian na patuloy ang pagpupulong at hakbangin ng Interagency Council Against Trafficking kaugnay sa mga usapin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa nga sa mga problema na nakita ng interagency ang mababang literacy, malnutrition at cohabitation na may sangkot ang mga menor de edad. Ito dito sa DSWD, ito rin isa sa pinakamalaki na komunidad ng mga biktima na pinag-uusapan natin. Kasi tulad na sinabi ko kung tuturin, lahat sila doon biktima eh. Ito na lamang ang nasabi ni Secretary Gatchalian kaugnay sa mga hamon na kinakaharap ng IACAT sa sitwasyon ng mga residente ng SBSI. Ayon sa kalihim ng DSWD, nagkaroon na ng 3 pagpupulong ang interagency kung saan napag-usapan na hatiin ang mga trabaho. Pangungunahan ng DOJ ang mga proseso sa prosecution, samantala focus naman ng DSWD na tulungan ang mga naging biktima sa komunidad. Kasama ng DSWD ang Department of Health o DOH, Department of Education o DepEd, Department of Housing, PSA at DENR. Binigyang diin ni Gatchalian ng ilan sa mga naobserbahan ng interagency na sa tagal na panahon na tila nakakulong ang mga miyembro ng SBSI, nakita nila na bumaba ang literacy level na suri ng mga social workers na mataas ang malnutrition o health intervention sa lugar. Kailangan habang sinusuri yung legal side of it, di ba? Which may take time kasi nagkikis build up. Yung immediate na government response, yung mabalik yung gobyerno, yung governance services sa loob ng community. Hindi rin lihim ang psychosocial issue sa Socorro dahil sa mga menor de edad na maagang ipinapakasal. Sa pagsusuri ng mga social worker na bumisita sa lugar, pananaw raw ng mga residente ng SBSI na walang mali, walang problema sa kanilang sitwasyon. Sa datos na nakalap ng DSWD, may 3 cohabitation sa pagitan ng menor de edad na lalaki at may edad na babae. May 16 na pares naman na menor de edad na babae na ipinakasal sa nakatatandang lalaki at 2 pares na menor de edad na ipinakasal sa kapwa nito menor de edad. So these were the initial reports to us. Ang total na concern namin doon is 21 couples all in all. Sa katunayan, bukas ay magkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Socorro kung paano muling ibabalik ang serbisyo ng pamahalaan sa SBSI. Giit ng kalihim na kailangang mabali ang paniniwala ng mga miyembro ng SBSI at malaman na may buhay pa sa labas ng kanilang komunidad na ginagalawan. Naniniwala ang interagency na hindi lang mga menor de edad ang biktima rito, maging ang buong pamilya nito. Bata sa loob. Now, number 2, we really have to dig deeper. Hindi ako eksperto, pero we're working with child psychology experts and family psychology experts to figure out kung ano yung mga underlying issues. Alam naman natin na kapag napabilang ka sa ganitong klaseng grupo, hindi ito oras mismo na bukas pwede mabalik ka agad yung bond. So talagang this will take some time, but we're working with the necessary psychology experts. Kasi ang biktima dito, hindi lang yung bata, kung isipin natin, ang biktima dito yung pamilya. Samantala, habang isinasagawa ang mga serbisyo ng pamahalaan sa Socorro, titiyakin naman ng DOJ na hindi magkakaroon ng problema sa pagitan ng lider na naninirahan pa rin sa SBSI. Sila sa loob, yung ibang leader. So DOJ assured us that they will handle that and naniniwala ako na sa mabilis na panahon magagawa nila. Sa pagpupulong na magaganap bukas na dadaluhan ni Secretary Gatchalian sa pagitan ng Gobernador ng Surigao del Norte at Alkalde ng Socorro, nakahanda ang kalihim na ilatag ang mga plano sa pagbabalik ng serbisyo ng pamahalaan sa naturang komunidad sa tulong na rin ito ng mga eksperto. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.